Miss Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay na Ayun, gumanda rin. yung kada sako ng gas dito sa Cartimar Market sa Pasay City. Ayon doon sa ilang retailers na ating nakausap kanina, resulta raw ito ng 6 na bagyong sunod-sunod tumama sa Pilipinas. Kakaba-kaba naman ngayon ang mga mamimili dahil paubos na yung supply ng 42 pesos kada kilo ng pangunahing butel sa ilang pwesto dito sa pamilihan. Sabi ng isang retailer, hindi pa daw sila nakapagdedesisyon kung magpapatuloy sa pagbebenta ng 42 kada kilo dahil 44 sa ilang puhunan. Ang ilang rice retailer, 41 pesos ang puhunan, kaya lumalabas na piso lamang yung kanilang tubo. Taliwas naman sa sinasabi ng Agriculture Department na 34 pesos hanggang 38 pesos ang presyo ng wholesale mula sa importers at traders. May mabibili ring 48 pesos hanggang 52 pesos na kada kilo na well-milled rice dito sa palengke, habang mahal naman sa 60 ang kada kilo ng imported. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Eh, saan man nanggagaling yung supply, ba't nagkakaubusan dyan? Baka naman tinatago, hindi naman. Hindi naman daw, Lakay. Ang problema, Lakay, ang sabi nung isang rice retailer, ibinebenta nila, hindi ba, ng 42 pesos ang kada kilo. Pero binibili daw nila yon ng 44 pesos kada kilo doon sa may Binondo, sa may Maynila naman. Bagamat meron ng ilang rice retailer ang nagsasabi na 41 pesos naman yung hango nila. Ibig sabihin, Lakay, yung iba sa kanila nalulugi. Yung iba naman, piso lang yung tubo. Taliwas sa sinasabi ng DA, nakikita pa rin naman daw sila ng 3 piso hanggang 5 piso kung ibababa ng 42 pesos yung kada kilo. Abay, dapat ma-check siguro ng mga taga-NFA yan at taga-Department of Agriculture, Miss Giselle. Oo. Ang mga naka-display, Lakay, ngayon, itong mga nasa lagayan nila sa mga bigasan, iyan pa daw yung mga supply nila bago tumama yung sunod-sunod na 6 na bagyo. Pero yun daw mga hango nila ngayon, nagmahal na ng 50 pesos yung kada kilo, Lakay. So ang kanilang tansya, Lakay, kapag iyan na yung ibinebenta nila ngayon, ay tataas na raw yung presyo ng mga pangunahing butela. Ayan. Magkano nga presyo ng dalagang bukid ngayon? Pati isda at gulay, tumataas daw. Oo, Lakay, sa Kabiasnan Public Market doon sa Parañaque City naman, kanina 320 pesos ang kada kilo ng dalagang bukid. Pesos ang kada kilo. At yung pangmasang isda, Lakay, yung galunggong, naku po, mabibili na yan sa 280 pesos kada kilo. Hindi na yan pangmasa. Oo, sa kabila ng mga inimport ng nasyonal na gobyerno. Magkano yung GG at saka dalagang bukid? Ang dalagang bukid, Lakay, mas mahal sa 320 pesos ang kada kilo. Yung galunggong naman, Lakay, yung sariwa, 280 pesos ang kada kilo. Wow. Habang yung imported naman, Lakay, mas mura siya ng 240 pesos ang kada kilo. Oh, sige, hindi lang sariwa, yung frozen na lang, yung nag-yelo. Naku, bantayan mo yan Gisela, kasi ang sabi, Lakay, ng Benguet Truckers Association ba yun? Asahan na daw, Lakay, na magpapatong sila ng presyo sa mga binabagsak nilang gulay galing Benguet. Dahil doon sa pagtaas ng toll dyan sa EasyTex. Nako. Oo. So yun yung sinasabi nila, Lakay. Oo. Tsaka binagyo pa sila. At binagyo rin. Oo. Kaya mayroong law of supply and demand. Tumas pa ang krudo. Ayan. Ayun nga, Lakay. Patong-patong. Pero wag naman sanang samantalahin. Sana yung makatarungang naman, Lakay. Makatarungang presyo. Yes. Sabi nga, Lakay, Sister L, ng Pamalakaya, doon daw sa may Palawan at sa may Zambales, ang farm gate price daw ng galunggong, 100 lang daw yung kada kilo. Pero kapag dating daw sa mga wet market, sa mga pamilyan, ayan, sumisipa na raw ng gusto sa gitna pa rin nga ng ipinatutupad na closed fishing season. Ayan. Sabi dating Bifara Undersecretary Ed Gorgona tuloy. Ay, Miss good morning. Di naman tayo kinakapos ng isda. Marami. Marami tayong isda. Ayun, oo. Correct, Lakay. Tama yon.
Kaya lang, ang nangyayari ngayon, Lakay, kapag halimbawa may isang klase ng isda na sinasabi na limitado yung supply, nagkakaroon ng domino effect doon sa iba pang klase ng isda. Dahil ang laging binabanggit dito, Lakay, yung nananaga, yung palaging traders. Ayun. Oo. Yun yung Okay. problema. May mga mapagsamantala talaga. Pagsamantala, oo. O sige, bahala na si Lord sa kanila. Yung iba nagma-mind conditioning pa yan, Lakay. Sila lang yung kumikita, pero yung mga mangingisda, kung kukuhanan nila ng mga huli, bagsak presyo, pero ganun din naman yung grabe naman yung patong pagdating sa mga pamilihan. Okay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort.